Welcome sa ating programa, ang Simple Apologetics. Isang simpleng pamaraan na pagbibigay ng kaliwanagan sa mga tuligsa ng iba't ibang relihiyon laban sa simbahang Katoliko. At sa ating episode ay atin pong tunghayan ang isang obispo ng Christian Cathedral Church, isang grupo ng protestante na kung saan siya po ay umamin na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Panoorin natin ang video. Yes, it's true si Mary ay Mother of God concerning sa second person ng God. Yes, it's true si Mary ay Mother of God concerning sa second person ng God. Yes, it's true si Mary ay Mother of God concerning sa second person ng God. So ating nakita na umamin ang obispo na si Santa Maria po ay totoo na ina ng Diyos. Ngunit, meron pong cloud of doubt na kaniyang pinagsasabi. Sa sunod na video, ating makita na kahit umamin siya na si Mama Mary ay ina ng Diyos, meron pa siyang pagdududa at ating pakinggan ang kaniyang pinagsasabi. Was Mary the mother of God? Yes, but we need to be careful sinong God yung binabanggit na nasa sinapupunan ni Mary. So let me say this, let me clarify. Naniniwala tayo doon sa Council ng Efeso at sa Council ng Chalcedon. Pero gusto kong maunawaan natin na ang daladala ni Mary ay God who became human. Diyos na nagkatawang tao. Tunay na Diyos, tunay na tao. Kasi ang nasa isipan natin, pag sinabi nating Mother of God, yung God doon ay kasama yung Father at saka yung Holy Spirit. So ang God na dinala ni Mary ay yung second person, yung si Jesus Christ. Kaya dapat maging careful tayo na pag sinagot agad natin na yes, pero dapat nating maunawaan na ang God na nandun ay yung second person. Hindi yung God na Father at saka yung Holy Spirit. Yes, it's true na si Jesus, si Mary ay Mother of God, concerning sa second person ng God. Pwede nating sabing yes and no. Yes, kasi kay Jesus who is God. No, kasi hindi naman siya yung nanay ng Father at saka nung Holy Spirit. So, iba yung God na si Jesus at yung person ng Father at ng Holy Spirit. Hindi ito pinagbuntis ni Mary. Ang pinagbuntis lang niya, yung Son of God, referring to the second person. Kaya, pwede nating sabing yes. But we need to be very more careful. Kasi wala naman sa Bible na nakalagay na letra por letra na Mary is the mother of God. But Mary is the mother of Jesus. So bagamat siya po ay umamin na si Santa Maria ay totoong ina ng Diyos, pero meron siyang pagdududa. At ang pagdududang iyon ay wala daw sa Biblia at hindi daw mababasa na si Mary ay ina ng Diyos. Balikan natin muli yung kaunting bahagi ng video na kung saan siya po ay may duda na wala ito sa banal na kasulatan. Wala naman sa Bible na nakalagay na letra por letra na Mary is the mother of God. But Mary is the mother of Jesus. So bagamat nagdududa siya at ang kanyang pahayag ay malinaw na wala ito sa banal na kasulatan, ngunit siya po ay umamin na totoo naman na ang mahal na birhen ay ina ng Diyos. So kahit hindi po mabasa verbatim sa banal na kasulatan, ang napakainam dito dahil sila po ay tumanggap na si Mama Mary ay ina po ng Diyos at hindi po matututulan ang katotohanan na iyon. Ngayon ating bigyang liwanag yung sinabi ng obispo na hindi daw ito mababasa sa banal na kasulatan. Verbatimly, walang mababasa litra por litra, pero ang Biblia ay hindi po naayon lamang sa litra. Ang katotohanan ay hindi lang po nakaakibat sa litra por litra na mababasa, kundi kahit sa mga bagay na implicit ay makikita po natin ang katotohanan na na ang mahal na Birhen Maria ay ina po ng Diyos
gaya ng pag-amin ng isang obispo na si Mama Mary ay tunay nga na ina ng Diyos. Ngayon, ating bigyang liwanag sa banal na kasulatan na biblically, ang mahal na birhen talaga ay ina ng Diyos. Halimbawa, dito sa Ebanghelyo ni San Lucas sa 1:43 at ito po ang mababasa. Why should the mother of my Lord come to me? So napakalinaw dito na binanggit ni Elizabeth noong bumisita si Mama Mary doon sa Judea at nakarating po ako sa bahay ni Elizabeth kasama ni Father Darwin doon sa Judea sa mismong bahay ni Elizabeth at ni Sicaraya na mga magulang ni Juan Bautista. At sinabi ni Elizabeth na puspos ng banal na espiritu, why should the mother of my Lord come to me? So maliwanag na si Elizabeth ay kaniyang kinilala si Santa Maria na ina ng Panginoon. At sino ba itong Panginoon na binanggit dito? Ito po ang ating mabasa. Praise the Lord, the God of Israel. He has come to save His people. So malinaw na itong Panginoon, the Lord, the God of Israel, He has come to save His people. Sino ba itong Panginoon na pumarito upang iligtas ang kaniyang bayan? Dito sa Mateo 1:21, ito po ang ating mababasa. Then after her baby is born, name him Jesus, because he will save his people from their sins. So maliwanag na yun pong magliligtas ng sangkatauhan ay ang ating Panginoong Kristo. At siya po ang Panginoon na binanggit doon sa 68 na Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siya pong magligtas sa kaniyang bayan. So maliwanag na yung Panginoon, ang tinutukoy dyan ay ang Diyos na magliligtas ng sangkatauhan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat yung Diyos at Panginoon ay isa lang ang tinutukoy. Walang iba ang ating tagapagligtas. Kung si Santa Maria ay ina ng Panginoon, sa makatuwid bagay, siya rin ay ina ng Diyos sapagkat si Jesus po ay isang persona na Diyos na naging tao. So, implicitly, biblical na si Mary po ay ina ng Diyos. Kaya sa sinabi ng obispo na kahit hindi litra por litra mababasa, pero maunawaan na implicitly biblical po ang turo ng simbahang Katoliko, Santa Maria ay ina ng Diyos. Kaya siya po ay napaamin na si Mary ay totoo na ina ng Diyos. Yes, it's true si Mary ay Mother of God concerning sa second person ng God. Yes, it's true si Mary ay Mother of God concerning sa second person ng God. Yes, it's true si Mary ay Mother of God concerning sa second person ng God. So salamat sa mga protestante na kahit sila po ay anti-Catholic, sila po ay naniniwala sa katotohanan sa isa sa mga dogma ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay ina ng Diyos. So sana'y si Bishop Raimundo Iramis ay susunod sa yapak ni Brad Jared Almasura na kung saan siya po ay tinanggap niya ang katotohanan sa debate namin tungkol kay Mary, na si Mary ay Mother of God, na isa po ito sa dahilan na siya po ay bumalik sa simbahang Katoliko at naginang tagapagtanggol ng simbahan. Ating pakinggan si Brad Jared Albasura. Isa po sa nakalaban ko doon ay si Bro Paul Alima. Ang topic namin, patutunayan niya na si Maria ay ina ng Diyos, sumala sa Biblia. Ngayon, ang yabang ko no, padre, talagang, ito, lalampasuhin ko to si Bro Paul Alima. Ayun, nung nakalaban ko yung tunay na simbahan, na-proof niya na ang ating mahal na ina ay tinatawag talaga na ina ng Diyos. Bakit?
Unang-una, yung nasa sinapupunan niya, jisin po ng Hebreo, yung katawang tao. At mababasa naman natin yon sa 1.14 ng 1, nagkatawang tao ang berbo. At sa loob ng katawang tao na yon, na nasa sinapupunan ni Maria, may pagka-Diyos doon. Basahin natin ang sulat ni Apostolo Pablo sa 2.9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Kailan ba naging tao si Kristo? Nung nasa sinapupunan na si ni Maria, sabay ipinanganak ni Mary yun. Ibig sabihin, yung divine and human nature ni Kristo, sabay ipinanganak ni Maria. Ano ngayon ang ipinanganak ni Maria? 2.13 ng Tito Diyos. Ngayong si Maria, ang anak na ang Diyos, anong tawag sa kanya? Ina ng Diyos. At yan ang hindi ko natutunan kay Soriano at naliwanagan ako sa awat tulong ng Diyos at naanib sa tunay na iglesia, mga kapatid. At yon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o tinatawag na Catholic Church. So itong pag-angkin ng obispo ng protestante na si Mary ay totoong ina ng Diyos, ito ba ay isang sinyalis na siya po ay susunod na sa yapak ni Brad Jared Almasora? Atin pong ipanalangin sa Panginoon gaya ng kaniyang sinabi sa John 17:21, Father, may they be one. Kaya sa katotohanan na itinuro ng ating simbahan, ang ibang relihiyon, kahit sila po ay atake ng atake sa simbahang Katoliko, ngunit nananaig po ang katotohanan at tinanggap po nila na si Santa Maria ay tunay na ina ng Diyos sapagkat si Kristo na kanyang anak ay tunay na Diyos. So maraming salamat sa inyong panonood at sana po ay pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon at patuloy natin na idalangin ang mga hindi Katoliko na maliwanagan ang kailang isip at puso sa katotohanan na dala ng simbahan ay tinatag na Jesus. Purihin ang Panginoon.